Nasa isa kami sa mahigit 5,000 tindahan ng mainland Chinese ng BYD. Ang kumpanya ang nangunguna sa merkado pagdating sa mga EV sa China. Habang ang Tesla ay nagtanggal ng 14,000 empleyado at nagbawas ng mga presyo para lamang manatili sa laro. Ang CEO ng BYD ay tahimik na naglagay ng isang bomba sa Xi'an na maaaring sirain ang industriya ng EV tulad ng aalam natin. Isipin ito, isang hybrid na makina na nagbibigay sa iyo ng higit sa 200 kilometro sa isang tangke at charge, na may pinakamataas na thermal efficiency ng anumang sasakyang mass-produced, 46.06%. Ito ay hindi lamang isang bagong makina, ito ay isang shot sa buong busog. Hindi na lang nakikipagkumpetensya si Wang Chuanfu. Isinusulat niya muli ang mga patakaran. At kung tama siya, maaaring kumurap lang si Tesla sa pinakamasamang posibleng sandali. Ngunit paano nga ba ang bagong makina na ito ay nagbabanta na sirain ang isang industriya na dapat ay ang hinaharap? Hatin natin ito, the engine that broke physics. Ang sagot ay nasa tinatawag ng BYD na kanilang ika-5 henerasyong DM na teknolohiya. Ngunit ang pagtawag dito ng isang pag-upgrade ay hindi nagbibigay ng hustisya. Hindi ito version 5. It ay isang pindutan o pag-reset. Isang kumpletong reimagining ng kung ano ang isang makina ng kotse ay dapat na. At eksakto kung bakit nagsiwalat lang ang BYD CEO ng isang bagong makina at maaari nitong sirain ang industriya ng EV. Noong ika-28 ng Mayo, 2024, sa lungsod ng Xi'an, lumakad si Wang Chuanfu sa isang entablado na kamukha ng bawat iba pang kaganapan sa paglulunsad ng sasakyan. Dalawang makinis na bagong sedan ang inilunsad. Ang isa ay tinatawag na Chin L DMI. Ang isa ay ang Seal E06 DMI. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga bagong pintura o mga screen ng infotainment. Sa ilalim ng talukbong, isang bagay na hindi naririnig ang nangyari. Ang inihayag ni Wang ay isang hybrid na powertrain na may thermal efficiency na 46.06%. Kung iyon ay parang isa pang stat, ilagay natin ito sa pananaw. Karamihan sa mga combustion engine ay nag-aaksaya ng humigit kumulang 70% ng kanilang gasolina bilang init. Kahit na ang mga hybrid ng Toyota, ang kasalukuyang pamantayang ginto, ay umabot sa 41%. Kaiman nabasagin ng BYD ang kisame na iyon ng higit sa 5% puntos. Hindi lang ito nagtakda ng bagong record. Muling isinulat nito ang inaakala ng mga inhinyero na posible pa sa isang production car. Ngunit narito kung bakit talagang mapanganib ito sa industriya ng EV. Hindi ito pagbabalik sa mga old-school hybrids. Ang 5th Gen DM ng BYD ay isang electric-centric na platform, na nangangahulugan iyon na ang makina ng gasolina ay hindi kahit na ang pangunahing character, ito ay ang sumusuportang gawa. Karamihan sa pagmamaneho, lalo na sa lungsod, ay hinahawakan ng dekuryenteng motor. Ang the gas engine ay bubukas lamang kapag maaari itong gumana sa tinatawag nilang high-efficiency zone. Kaya't hindi ito kailanman nagsusunog ng gasolina sa mga stoplight, gumagapang sa trapiko, o gumagawa ng maiikling biyahe, kung saan ang mga makina ang kadalasang pinakamasayang. Ito ay hindi lamang matalinong disenyo, ito ay isang surgical reinvention. Upang magawa ito, kinailangan ng BYD na magpatakbo ng higit sa 240 na eksperimento sa pagkasunog para lang maayos ang pinaghalong gasolina. Sinubukan nila ang higit sa 100 iba't ibang paraan ng paglamig. Itinulak nila ang compression ratio mula 15, 5 hanggang 16. Ngayon, iyon ay maaaring tunog tulad ng isang maliit na numero bump. Ngunit sa disenyo ng engine, iyon ay isang tectonic shift na nangangahulugan ito ng muling pagdidisenyo ng combustion chamber mula sa simula, muling pagbabalanse ng mga thermal load, at muling pag-iisip kung paano nananatili ang mga materyales sa ilalim ng matinding stress. At ang resulta? Ito ay hindi lamang gumagana sa teorya, it ay crush sa totoong mundo. Noong Hunyo, sa isang livestream na demo, ang pinuno ng pagbabrand at PR ng BYD, si Li Yunfei, ay nagmaneho ng isa sa mga bagong DMI na kotse sa ilalim ng mga regular na condition. Ang kotse ay nag-clock sa 254 litro bawat 100 kilometro. Hindi yan marketing spin. Mas maganda yan kaysa sa sariling advertised number ng BYD na 2.9. Para sa konteksto, ang isang Tesla Model 3
ay kumakain ng 16 hanggang 20 kilowatt na oras bawat 100 kilometro. At hindi tulad ng isang Tesla, ang bagay na ito ay walang pakialam kung meron kang malapit na charger or wala. Sa isang buong tangke ng gasolina at single ng baterya, ang kotse ay maaaring maglakbay sa isang pinagsamang hanay na 100 kilometro. Hindi yan typo. Hindi yun wishful thinking. Iyan ay halos 3 beses na kayang gawin ng karamihan sa mga sasakyang gasolina at humigit kumulang 5 beses ang real-world na hanay ng karamihan sa mga EV sa kalsada sa ngayon. At lahat ng ito nang walang pangangaso para sa isang mabilis na charger sa gitna ng kawalan. Ngayon, isipin kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa mga driver. Saklaw ng pagkabalisa. Ang numero 1 takot na pumipigil sa mga tao na magkuryente ay nawawala. Wala na. Makakakuha ka ng maayos at tahimik na pagmamaneho ng kuryente para sa pang-araw-araw na gawain. Ang uri ng instant torque EV lover na hinahangad. Ngunit para sa mahabang paglalakbay sa kalsada, walang pagpaplano ng mga ruta sa paligid ng mga supercharger. Walang pila sa mga busy charging station. Walang kasalanan kapag bumaba ang baterya sa ibaba ng 20% sa gitna ng kawalan. Dito huminto ang makina ng BYD sa pagiging matalinong teknolohiya lamang at nagiging sandata. Nilulutas nito ang lahat ng hindi pa naiisip ng mga EV. Tagibitan ito sa iyo ng saklaw, kapangyarihan, pagiging maaasahan, at kaginhawahan ng hindi humihingi ng mga kompromiso sa pamumuhay. Walang tatak ng EV, kahit na si Tesla. Superior na nagawang maabot ang lahat ng mga target na iyon ng sabay-sabay. Kaya naman hindi lang ito isang hamon sa industriya ng EV. Ito ay isang knockout punch sa paggawa. At alam ito ni Wang Chuanfu. Ito ay hindi kailanman tungkol sa pagbuo ng isang mahusay na hybrid. Ito ay tungkol sa pagsira sa ilusyon na ang ganap na electric ay ang tanging hinaharap na nagkakahalaga ng paghabol. Hindi lang niya sinusubukang talunin si Tesla sa sarili nitong laro. Bumubuo na siya ng bago. At sa totoo lang, tanungin mo ito sa iyong sarili. Isipin ang iyong huling mahabang paglalakbay sa kalsada. Mas gugustuhin mo bang huminto sa bawat 300 kilometro para sa kalahating oras na pagsingil o patuloy na magmaneho ng $200 nang hindi nangangailangan ng plug? Dahil para sa karamihan ng mga tao, ang sagot ay hindi tungkol sa katapatan ng tatak. Ito ay tungkol sa kalayaan. At iyon mismo ang inaalok ng BYD sa mundo. Ngunit kahit gaano ka-wild ang makina na ito, hindi ito ang pinakamatapang na hakbang ng BYD dahil nakatago sa likod nito ang teknolohiya ng baterya na nakaligtas lang sa mga pagsubok na walang ibang tagagawa ang nangahas na subukan. At ang tiniis nito ang nagpabago ng lahat. Ang revolusyong baterya ng Blade habang nahihirapan si Tesla sa mga sunog sa baterya at mga pag-alaala sa kaligtasan. Gumawa ang BYD ng isang bagay na napakakamangha-manghang ligtas na ngayon ay tinutusok nila ito ng mga bakal na pako sa entablado. Nang live, para lang mapatunayang hindi ito sasabog. Dahil ito ay hindi lamang isa pang baterya. Ito ang Blade battery ng BYD. At maaring ito lang ang pinakaminumang armas sa kanilang buong arsenal. Sa unang tingin, madaling makaligtaan kung gaano karadikal ang disenyong ito. Habang ang karamihan sa mga gumagawa ng EV ay nagsasalansan ng mga cylindrical na cell tulad ng mga soda can or fold pouch cell tulad ng origami, nagpasya ang BYD na i-flip ang talahanayan ng buo. Ang kanilang mga cell ay mahaba, patag, at manipis na labaha, nakaayos sa gilid-gilid na parang samurai blades sa loob ng pack. Hindi gimmick, isang ganap na muling pagdidisenyo ng istruktura. Isang walang sakripisyo at nakakamit ng lahat. Ngayon, narito kung saan nagiging ligaw ang mga bagay. Karamihan sa mga baterya ng EV, lalo na ang mga gumagamit ng nickel-manganese-cobalt chemistry, ay may problema. Kung ang pack ay mabutas, masira, o mag-overheat, maaari itong tumama sa 500 degrees Celsius at magliyab lamang. Ang Tesla ay nagkaroon ng maraming high-profile na sunog. Ang Nissan, GM, at Hyundai ay lahat ay nagkaroon ng kanilang turn sa spotlight ng apoy. Ngunit ang Blade battery ng BYD, kapag pinagsiksikan nila ito ng bakal na pako sa harap ng isang live na madla, halos hindi ito uminit. Ang pinag-uusapan natin ay 30 hanggang 60 degrees Celsius. Katumbas yan ng mainit na kape. Walang apoy, walang usok, walang pasabog.
Kaya, Onic Blade Battery ay pumasa sa nakakahiyang nail penetration test, ang nag-iisang pinaka-brutal na pamantayan sa kaligtasan sa mundo ng baterya. Ngunit, hindi ito tungkol lamang sa pag-survive sa isang pagsubok. Ito ay tungkol sa pag-flip ng script sa takot ng mamimili. Dahil ang bawat viral na sunog ng Tesla ay nagpapatibay sa hindi malay na pagkabalisa na ang mga EV ay mga time bomb. Hindi lang yan tinugunan ng BYD. Tinanggal nila ito sa usapan. Ngunit ang kaligtasan ay nasa ibabaw lamang. Sa ilalim, ang bateryang ito ay muling isinusulat ang ekonomiya ng electric mobility. Una, density ng enerhiya. Pinisil ng BYD ang 50% na mas maraming juice sa parehong espasyo kumpara sa mga old-school lithium-ion phosphate cells. And ginawa nila ito ng walang cobalt. Napakalaki niyan. Wala ng mga rare earth dependencies. Wala ng sketchy mining supply chain. Wala ng roulette sa presyo ng bilihin. Mas mura lang. Mas ligtas. Mas siksik na baterya. Ni-re-engineer pa nila ang cooling layout. Sa halip na clunky T-shaped pipe na tumatakbo sa baterya, gumagamit sila ng S-shaped na configuration na nagpapapantay sa pamamahagi ng init sa bawat cell. Iyon lamang ay nagpabuti ng balanse ng temperatura ng 45%. At nangangahulugan ito na wala ng mga hotspot ng baterya, wala ng maagang pagkasira, at higit na pare-pareho ang pagganap sa buong board. Pagkatapos ng 3,000 full charge na cycle, napapanatili pa rin ng Blade ang 90% ng orihinal nitong kapasidad. 3,000. Iyon ay isang dekada ng normal na paggamit. Madali. Samantala, ang karamihan sa mga baterya ng EV ay nagsisimulang lumubog ng husto pagkatapos lamang ng 1,200 hanggang 1,500 na cycle. At ang bagay ay dahil ginagamit ng BYD ang mga pack na ito sa loob ng mga hybrid, tulad ng Chinel at Seal 06, ang stress sa kanila ay mas mababa. Pinapanatili ng gasoline engine ang baterya sa matamis nitong lugar na iniiwasan ang mga malalim na discharge at nakakabaliw na pagbabago ng temperatura. Ito ang version ng baterya ng hindi kailanman pinagpapawisan. At narito ang bahagi na talagang naglalagay ng mga legacy na gumagawa ng EV sa gilid. Ginagawa mismo ng BYD ang mga bateryang ito, itaas hanggang ibaba. Mga hilaw na materyales sa natapos na mga cell, walang pag-asa sa CATL, walang middleman, walang pagkaantala sa supplier, purong vertical integration lang. Maaaring mabilis na magtayo ng mga kotse si Tesla, ngunit ginagawa ng BYD ang lahat. At ginagawa nila ito ng mas mura. Nang sinubukan ni Geely na pumalakpak at hamunin ang mga paghahabol ng kahusayan ng BYD, hindi man lang nagpatinag ang BYD. Itinuro lamang nila ang mga independyenteng resulta ng lab at patuloy na gumagalaw. Hindi iyon isang product war. Warning shot iyon dahil hindi lang kotse ang ginagawa ng BYD dito. Isa itong saradong ecosystem, baterya, motor, makina, architectura, lahat ay na-optimize sa loob ng bahay. Nagtatrabaho ng sama-sama tulad ng isang solong. Walang putol na organismo. At kung sa tingin mo ay parang modelo ng iPhone iyon ng Apple, ngunit para sa mga kotse, tama ka. Kaya ito ang totoong tanong. Mas gugustuhin mo bang magtiwala sa isang baterya na maaring tumawa sa dibdib at tumawa? O isa na nangangailangan ng mga sistema ng pagsugpo sa sunog at espesyal na paghawak para lamang makaligtas sa pang-araw-araw na pagmamaneho? Ngunit ang mga makina at baterya ay mga bahagi lamang. Ang tunay na masterstroke ng BYD ay kung paano nito isinasama ang lahat sa isang nakasynchronize na sistema. Isang diskarte sa pagmamanupaktura na napakatapang. Pinipilit nito ang mga legacy na automaker na ganap na pag-isipang muli kung paano nabubuo ang mga sasakyan. Ang vertical integration weapon. Habang ang Tesla at nag-anunsyo ng libu-libong mga tanggalan at nag-aagawan upang ayusin ang mga pagkaantala sa produksyon, tahimik na inilalantad ng BYD kung ano ang maaaring tunay na sekreto sa likod ng kanilang pangingibabaw. Hindi ang makina, hindi ang baterya, ngunit kung paano ginawa ang lahat. Dahil habang nakikipag-juggling pa rin si Tesla sa mga supplier tulad noong 2017, ang mga gusali ng BYD ng mga kotse tulad ng Apple ay gumagawa ng mga iPhone. Sa ilalim ng isang bubong na may katumpakan sa operasyon, at dito ito nagiging mabaliw.
Ang BYD ay hindi lamang gumagawa ng baterya. Binubuo din nila ang mga chips, motor, ang power electronics, ang katawan ng sasakyan, ay mga screen, ang mga wiring harness, maging ang mga hawakan ng pinto. Hindi sila nag-assemble ng mga sasakyan. Gumagawa sila ng mga ecosystem. Mula sa hilaw na lithium ore hanggang sa huling gulong sa sahig ng pabrika. Kinokontrol ng BYD ang bawat pangunahing bahagi at hindi lang yon magandang negosyo. Iyan ay isang tactical na nuke sa gitna ng isang industriya na napipintong pa rin sa mga kakulangan sa chip. I-rewind natin sa 2021 sandali. Habang ang mga automaker sa buong mundo ay huminto sa produksyon dahil hindi sila makakuha ng isang maliit na powertrain chip, ang BYD ay gumagawa na ng sarili nitong. Ang 400 Chinese yuan chip na iyon, humigit kumulang $55 noong panahong iyon. Ginagawa na ngayon ng BYD para sa 50 Chinese yuan. $7 lang yan. At hindi iyon maliit na pakinabang. Ang nag-iisang chip na iyon, na pinarami ng higit sa 100 bawat kotse, ay nagbabawas ng libo-libo sa kanilang gastos sa produksyon bawat sasakyan, ang Tesla. Sa kabilang banda, sa kabila ng lahat ng hype, ay umaasa pa rin sa Panasonic para sa mga baterya, Nvidia para sa mga chips, at ang mga panlabas na vendor para sa mga unit ng drive, pamamahala ng kuryente, at mga thermal system. Kaya kapag ang alinman sa mga supplier na iyon ay naantala o nagtaas ng kanilang mga presyo, nararamdaman ni Tesla ang sakit. Maaari kang tumaya na mapupunta ito sa presyo ng sticker. Samantala, inihayag lang ng BYD ang DM5 U system. Ang bagay na ito ay karaniwang isang powertrain brain transplant. Kailangan ng 7 dating magkahiwalay na system tulad ng inverter, onboard charger, at thermal controller. At pinagsasama ang mga ito sa isang unit, isang kahon. Mas kaunting espasyo, mas kaunting mga cable, mas mababang timbang, mas kaunting mga punto ng kabiguan. At dahil binuo ng BYD ang lahat ng bahaging iyon sa loob ng bahay, hindi sila natigil sa paghihintay ng pahintulot ng sinuman na gawin ang pagbabagong iyon. Ngayon isipin na sinusubukan mong gawin iyon sa 5 magkakaibang mga supplier. Bawat isa ay gumagamit ng iba't ibang mga pamantayan ng software, protocol, timeline, at pabrika ng rehiyon. Ito ay tulad ng pagsubok na maghurno ng cake na may mga sangkap na ipinadala mula sa iba't ibang kontinente at 5 magkakaibang kalendaryo. Naglalakad lang ang BYD sa sarili nitong pantry at nagsimulang magluto. Ang antas ng pagsasama na ito ay hindi lamang nagpapababa ng mga gastos. Ginagawa itong mas mabilis. Maaring subukan ng BYD ang isang pagpapabuti. Aprubahan ito at ilunsad ito sa bawat modelo sa loob ng mga linggo. Walang mga pagpupulong sa mga external na vendor. Walang paghihintay para sa version 2. Zoo firmware update. At ang bilis ng pag-stack up. Habang pinaplansa pa ng mga legacy na sasakyan ang isang sinok ng supplier, nasa iteration 3 na ang BYD. Iyan ay kung paano nila naabot ang mga numerong tulad nito. 46 o 6% thermal efficiency sa isang hybrid na makina. 100 kilometro sa isang single at tangke. At ang mga kotse tulad ng Chanel at Seal 06 ay darating sa ilalim ng $14,000, mas mababa kaysa sa karamihan ng ginagamit na Honda Civics ngayon. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa tag ng presyo. Ito ay tungkol sa control. Kapag inilunsad ang BYD sa Europe, hindi nila kailangang muling makipag-ayos sa software ng isang mission o muling i-calibrate ito sa mga pamantayan ng chip ng EU. In-house lang nila ang mga specs at i-retool ang kanilang linya. Samantala, si Tesla ay nagnanavigate pa rin sa mga kasunduan sa supplier at mga pag-aayos sa pagsunod para lamang matugunan ang lokal na pangangailangan. At alam ito ni Elon. Kaya naman, noong Abril 2024, pinutol ng Tesla ang mahigit 14,000 trabaho. Inamin ni Musk na kailangan nilang bawasan ang mga gastos upang mabuhay laban sa mabangis na pagsalakay ng China. Ngunit narito ang problema. Hindi maaaring putulin ni Tesla ang hindi nito pagmamay-ari. Nakatali ang mga kamay nito sa mga supply chain na hindi nito kontrolado. Habang ang mga EV ay nagiging katulad ng mga smartphone na tinukoy ng mga chip, software, at pamamahala ng enerhiya, ang pagmamay-ari ng silicon ay nagiging pagmamay-ari sa hinaharap.
Ang semiconductor division ng BYD ay hindi lamang nagtitipid. Nagbibigay ito sa kanila ng liksi. Ang relatong mga chip ay particular na ginawa para sa kanilas mga sasakyan. Walang dagdag na himulmol, walang nasayang na bandwidth, hilaw lang, na-optimize na pagganap. At iyon ang hindi komportabling katotohanan. Habang ang lahat ay nanonood ng marangya na makina na nagpapakita, ang tunay na pagkagambala ay nagtatago sa sahig ng pabrika. Dahil ang BYD ay hindi na lang gumagawa ng mga sasakyan, gumagawa na sila ng sistema, isang closed-loop na makina na nagbabawas ng mga gastos, nagpapaikli sa oras ng pagdevelop, at naghahatid ng mga upgrade ng mas mabilis kaysa sa sinuman. Kaya, hayaan mong tanungin kita nito. Mas gugustuhin mo bang magmaneho ng kotse na ginawa ng isang kumpanyang kumokontrol sa bawat bolt, bawat chip, at bawat linya ng software? O isa na naghihintay sa isang kargamento mula sa tatlong mga supplier na hindi pa nakikilala ang isa't isa? Ngunit ang lahat ng henyo sa engineering na ito ay walang kahulugan kung walang gustong magmaneho ng bagay. Ngunit ang lahat ng henyo sa engineering na ito ay walang kahulugan kung walang gustong magmaneho ng bagay. Kaya paano tumugon ang mga totoong tao sa hamon ng BYD sa trono ni Tesla? At ang mga Western consumer ba ay talagang handa na tumaya sa isang Chinese brand na may ganitong kapangyarihan sa ilalim ng hood, domination sa merkado at pagbaba ng Tesla? At ganun din, sinagot ng merkado ang malaking tanong. Habang ang lahat ay nanonood ng ligaw na bagong hybrid na makina ng BYD, ang isa na may saklaw na TOW 1100 at nakakasira ng record ng thermal efficiency. May mas nakakagambalang nangyayari sa background, ang mga numero. Ang brutal nila, noong 2024, inilipat ng BYD ang mahigit 27 milyong sasakyan. Tesla, 79 million lang. At ito ay hindi isang beses na bagay. Ito ay isang mahalagang sandali, isang tipping point. Hindi lang nabenta ng BYD ang Tesla sa buong mundo. Umuna sila ng 4 hanggang 1. Hindi iyon paglago ng merkado. Dominasyon iyon. Ngayon, narito kung saan medyo hindi komportable para sa mga tagahanga ng Elon. Ito ay hindi lamang tungkol sa China. Noong Mayo 2025, na-outsold ng BYD ang Tesla sa Europe sa unang pagkakataon. At hindi ito isang karera sa digmaan sa ilalim ng presyo. Pinili ng mga mamimili sa Europa ang mga hybrid ng BYD dahil talagang nalutas nila ang isang bagay na hindi pa ni Tesla. Real-world na abala. Ang mga lungsod sa Europa ay namumuhunan sa infrastruktura ng EV. Ngunit mabagal ang paglulunsad. Tagpi-tagpi ang mga station ng pag-charge. Ang mga biyahe sa kalsada ay nangangailangan pa rin ng mga detour at maingat na pagpaplano. Ang hybrid tech ng BYD, sa kabilang banda, ay hinahayaan kang mag-plug-in kapag gusto mo at magpatuloy sa pagmamaneho kapag hindi mo kaya. At ang kakayahang umangkop na iyon, gustong-gusto ito. Samantala, ang Tesla ay nagbawas ng mga presyo na parang nagsasara ng mga benta. Ang Model 3 at Y ay bumaba ng hanggang 20% noong 2024. Ngunit halos hindi gumagalaw ang karayom. Nanatiling malambot ang demand. At sa likod ng mga eksena, naputol ang produksyon. Mahigit 14,000 katao ang natanggal sa trabaho. Tiyong mga ito ay hindi mga pagbawas sa kahusayan. Defense mode is ito. Ang mga plug-in hybrid na benta sa China ay tumaas ng 85% noong 2024. Habang ang buong EV growth ay gumapang sa 12% lang. Iyan ay isang napakalaking psikolohikal na pagbabago. Ang mga naunang nag-adopt, ang mga nagparaya sa paniningil ng pagkabalisa, ay isang angkop na lugar. Ngunit ang karaniwang driver, gusto lang nila ng kotse na gumagana nang hindi humihingi ng mga sakripisyo sa pamumuhay. At pag-usapan natin ang infrastruktura, mga naninirahan sa apartment, mga driver sa kanayunan, mga taong walang charger sa bahay. Hindi na sila magiging full EV sa lalong madaling panahon. At gaano man kalaki ang supercharger network ng Tesla, na nangangailangan pa rin ito ng pagpaplano at pasensya. Tinatanggal ng makina ng BD ang lahat ng iyon. Gas kapag kailangan mo ito. Electric kapag gusto mo ito. Nakikita rin ito ng mga mamimili ng fleet. Ang may kumpanya ay nangangailangan ng mga mapagkakatiwalaang sasakyan.
Hindi mga birdeng eksperimento na natigil sa mga abalang schedule. Binibigyan sila ng BYD ng mga benepisyo ng EV nang hindi lumilikha ng logistical headaches. At ang huling twist, ang BYD ay hindi lamang nakikipaglaro sa teknolohiya ng Tesla. Gumagawa sila ng mga makina, baterya, chip, at system. Lahat sa ilalim ng isang bubong. Itinaya ni Tesla ang lahat sa teknolohiya ng baterya. Ngunit tahimik na gumagawa ang BYD ng kategoryang mas kapaki-pakinabang. At kung sa tingin mo ay napakalaki na ng alon na ito, maghintay ka lang. Dahil ang mga susunod na galaw ng BYD ay maaaring muling iguhit ang buong roadmap ng EV. At pilitin ang bawat iba pang automaker na sumunod. Ang hinaharap na BYD ay nagtatayo. Kaya, habang ang mundo ay nagtatalo tungkol sa saklaw, chemistry ng asoy na baterya at network to pag-charge. Tahimik na inihayag ng BYD ang isang bagay na nagpabago sa buong pag-uusap. Isang hybrid na makina na napakahusay, napakatagal, at napakaabot kayang ginagawa nitong hindi natapos ang mga purong electric car. Ang kanilang ikalimang generasyong DM Tech ay hindi lamang isang engineering win. Ito ay isang Trojan horse. Dumudulas ito sa mga merkado na may label na EV-friendly. Ngunit sa ilalim ng hood, muling isinusulat nito ang rulebook. Wala nang nakaupo ng 40 minuto sa isang charger. Hindi na lumalaktaw sa bahay ni Lola dahil masyadong malayo ang kanyang tirahan sa isang supercharger. Mag-drive ka na lang. Singilin kung kaya mo. Punan kung hindi mo kaya. Patuloy na gumalaw. At yun ang sobrang galing. Hindi hinintay ng BYD na lutasin ng mundo ang infrastruktura sa pagsingil. Nagtayo sila sa paligid nito. At ngayon, na may patayong pagsasama-sama na napakalalim na gumagawa sila ng sarili nilang mga chip, motor, at kahit na mga hawakan ng pinto, na-control na nila ang buong value chain. Nangangahulugan iyon ng mas mabilis na pagbabago, mas mababang gastos, at walang supply chain roulette. Ang mga traditional na automaker ay hindi maaring makipagkumpetensya doon maliban kung susunugin nila ang kanilang buong modelo ng negosyo sa lupa at magsimulang muli. Si Wang Chuanfu, ang CEO ng BYD, ay hindi humahabol sa mga buzzword tulad ng autonomiya o robotaxis. Binubuo niya ang talagang kailangan ng mga tao ngayon. Ang kadaliang kumilos na malinis, practical, at nai-access. Sa kanyang sariling mga salita, ang hybrid ay hindi isang kompromiso. Ito ang tulay. Ito ay ang balanse. Ito ang nagdadala sa bilyon-bilyong tao sa electric mobility nang hindi sila sinasakripisyo. Say 46, o 6 na thermal efficiency, 1,200 km, at sub $14,000 na panimulang presyo. Hindi ito ang hinaharap na concept car. Ito ay totoo. Ito ay lumiligid sa mga linya ng pabrika. And it ay outselling Tesla 2 sa 1. Ang tanong na ngayon ay hindi kung ang BYD ay nanalo. Ito ay kung ang sinuman ay maaring makipagsabayan. Ano sa tingin mo? Ang hybrid na diskarte ba ng BYD ay isang matalinong pagliko lamang? O ang tunay na kinabukasan ng mga nakuryenteng sasakyan? Sapat bang mabilis ang pag-pivot ng Tesla? O pinapanood ba natin ang kasaysayan na bumagsak sa ibang direksyon?